hapon po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko sa inyo ang aking storya nung ako po ay namatay noong 1987. Nangyari po ang lahat nung gabi na ako ay ooperahan. Ang sabi po kasi ng doktor, kailangan na akong operahan dahil po ang tibok ng puso ng aking anak ay hindi na po maganda. So, kailangan daw po ako ay operahan na. So, ako ininervyos, natakot. Siyempre, tao lang po ako. Nung habang ako po ay nooperahan, ang sabi ko sa doktor, Dok, pwede po bang mamahinga? Sabi niya, wag, kasi ang dugo mo ay 195/160. Masyadong mataas. Baka pag natulog ka, tuloy-tuloy kang mawala. Ang feeling ko po nung hapon na yun, ay nung gabi na yun, talagang pagod na ako, gusto ko na pong matulog, no? Pero bigla pong nag-brown out, nag-blackout totally. Tapos po, nakita ko po yung sarili ko nakatayo. Tapos ako po ay nakasuot ng puti. Tapos ako po ay parang, ang sabi ko sa sarili ko, bakit ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, parang isang hibla ng buhok, masyadong magaan, no? Tapos po, may nakita po akong isang babae na nakahiga sa operating table sa bandang kaliwa. Tinignan ko siya. Sabi ko, ay kamukha ko, kasi kahugis ng ilong ko eh. Tapos po, ako ay naglakad sa isang tunnel. Habang ako po ay naglalakad, nakakita po ako ng mga kerubim na nakalutang po. Lumulutang sila, tapos kumakanta po sila ng mga kantang papuri sa Diyos. In Latin and in English, no? Napakasarap pong pakinggan. Tapos nung ako po ay naglakad pa, nakita ko po yung light na sinasabing tinatawiran ng mga patay. Pero hindi ko po alam yun eh. Basta tumawid lang po ako doon. Tapos nung lumagpas pa po ako ng konti, nakita ko po yung Supreme Choir of Angels. Ang sabi ko pa, bakit may mga taong manok dito kumakanta ng mga kantang papuri sa Diyos? Kasi nakasuot po sila ng mga puting gown, tapos may puting libro, ganito po ang hawak nila. At kumakanta sila ng mga kantang papuri sa Diyos. Napakaganda po ng lugar na yon. Nung ako po ay naglakad muli, nung malapit na ako sa labas ng tunnel, nakita ko po yung isang bahay. Sabi ko, parang ang ganda naman ng gate nito, gawa ng kristal at yelo. Napakaganda siguro ng bahay sa loob nito. Pero bago po ako makalabas, may between na lumabas. Siguro 7 po sila, nag-form sila ng arc, no? Tapos may isang image na napakalaki. Unang malabo. Habang siya ay lumilinaw, nakita ko po ang kamay. Ganyan, nakaganyan po. Kasi ka-level lang po yung ulo ko eh. Sabi ko, ang laki naman ng sugat ng kamay ng mamang ito sa kamay. Tapos po, yung puso niya, nasa tapat po ng ulo ko eh, ganyan po oh. Kasi malaki po eh. Doon sa puso niya, meron pong korona ng tinik. Yung sa ilalim ng tinik, mga bulaklak na maliliit, no? Tapos yung sa ibabaw ng tinik, yung parang sa gasol, yung kulay blue na apoy, no? Sabi ko, buhay ito. Tapos po, ako ay tumingin sa taas. Nakita ko po ang Panginoon. Sabay nagdasal po ako sa Kanya. Sabi ko, Panginoon, kung kukunin mo na ako, sasama na po ako sa'yo. Pero ipangako mo sa akin na bibigyan mo ng magandang buhay ang aking anak. Na hindi ko alam patay ang aking anak, hindi ko alam patay ako. Anyway, nung nagdasal po akong ganun sa Kanya, napakagwapo ni Lord, talagang lumabas po siya sa akin na merciful and loving God. Napaka mabait po niya, napaka mapagmahal po niya. At yun ay nadama ko sa puso ko. Tapos po, nung siya ay ngumiti sa akin, bigla pong nag-blackout ulit. Tapos po, nakasakay ako sa parang, alam mo yung Chubibo sa carnival? Yung paikot-ikot, pababa, slow motion. Sabi ko, saan na naman na kaya pupunta? Tapos po, bigla mong nahulog yun. Paghulog po niya, na-shoot ako dun sa parang punong kahoy, yung katawan ng puno, yung matigas, na-shoot ako dun. Tapos bigla akong sumigaw. Yung physical body ko, parang gumising. Nakita ko yung doktor, hawak yung defibrillator, yung pangkuryente. Tapos pag sigaw kong ganun, sabay iyak ng anak ko. Sabi ko, ay, nanganak na pala ako. Kasi ang nasa isip ko, natulog lang ako eh. Parang panaginip lang lahat ng iyon. Tapos po, sa paligid ko, napansin ko po ang mga doktor at ang mga nurse nagiiyakan, tumatawa at pumapalakpak ng kamay. Ang sinasabi po nila, praise the Lord, praise the Lord. Ganun sila ng ganun, praise the Lord, praise the Lord. So ako naguluhan po ako kasi kagigising ko lang po eh, tapos masakit pa yung katawan ko. Sabi ko, Doc, iniinsulto niya ba ako? No, hindi. Buti bumalik ka. So ako po yung naguluhan kung ano yung sasabi niyang bumalik. Tapos tignan mo ang kamay mo. Tignan po yung braso ko. Black and blue na po siya. Kumbaga nangitim na. Tapos yung anak ko, maitim na rin. Pero nakita ko, habang tinatakbo yung anak ko, maitim nga siya. Hindi nga nilapit sa akin ng anak ko kasi kailangan po nila itakbo sa incubator.
So ako'y naguguluhan pa rin po ng time na yon. Sabi ko, Dok, anong ibig mong sabing bumalik ako? Tatapatin kita, 1 oras at kalahati kang nawala. Sabi niya sa akin. So hindi po pa rin ako naniniwala dahil naguguluhan pa po ako sa mga pangyayari. Nung ako po ay nakaka-recover na unti-unti, doon ko lang po naisip na lahat po ng iyon ay ginawa ng Diyos. Na pati ang anak ko binuhay. Kasi po nung gabi na yon, narinig pa isang doktor, sabi niya, Lord, hindi na po ako iinom. Paghuhusayan ko na po ang aking trabaho magmula ngayon dahil naka-witness na po ako ng isang milagrong binigay niyo. Kasi po, ako at saka ang anak ko, patay na. Ang sabi ko pa sa doktor, ano naman, Dok, kung namatay ako, ba't niyo ako iniiyakan? Hindi ko kayo kamag-anak. Sabi niya, hindi, kasi hindi mo lang alam yung tuwa namin na 2 kayong nabuhay sabay ng segundo at minuto. Kasi pwede naman pong namatay ako or yung anak ko namatay po, pero sabay po kaming binuhay ni Lord dahil po siguro sa pagmamahal niya sa amin at yung paniniwala namin sa Kanya. Kaya nga po, ang storya po dito is lahat po tayo sana ay magbago at manumbalik sa Diyos. Siguro kaya po ako ay binalik dito sa mundo at para ibahagi sa inyong lahat ang aming istorya at para sabihin sa inyo na ang Diyos ay buhay, mapagmahal at merciful Father. Talagang nandyan po siya sa atin. Iniintay lang po niya tayong bumalik sa Kanya. Sa katunayan po, ang aking anak po ngayon ay kasama ko po na nabuhay. Ay, ito po siya. Ayan po siya. At saka yung milagro kasi na, yung sinasabi ng mga doktor na kaya sila naniwala, kasi pwede namang nabuhay ako or namatay siya, di ba? Pero bakit 2 kaming binuhay ng Diyos? Siguro, yun nga, itong mission na to, na para sabihin na andito kami ngayon para masabi sa inyo na yung storyang ito. At pwede ko rin sabihin naman nung time na yun na, Lord, wag mo muna akong kunin kasi may anak ako eh. Hindi. Nung nakita ko na si Lord, ang sabi ko, Lord, kung kukunin mo na ako ngayon, sasama ako sa inyo. Ipangako niyo lang, nabibigyan niyo ng magandang buhay ang aking anak. Dahil pagkaharap mo na si Lord, iba na po ang feeling. Napakasarap pong pakinggan. Pakinggan ng boses niya, yung presence lang niya, napakaganda pong ng feeling na gano'n eh. Tapos ngumiti pa sa inyo. Kaya po yung mga namamatayan dyan, wag po kayong mag-alala dahil ang mga namatay, mga mahal yun sa buhay na namatay, ay kasama na ni Lord. Napakaganda po ng feeling. Kung pwede nga tayong hatakin doon, dito na kayo, masaya dito, masarap dito eh. Ganon. Pero hindi ganon ang mundo, di ba? Siguro, para lang tayo mamulat na dapat ibalik natin ang faith sa Kanya. Huwag tayong mawawalan. Actually, pagkatapos namin na-experience ng anak ko yun, mas madami pa po akong na-experience na bagay sa buhay ko na nakakaiyak, na mabigat, na sabi ko, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Pero hindi, hinawakan pa rin niya ako hanggang sa huli. Kaya ako po ay nakatayo ngayon para ibahagi sa inyo ang milagro po ng Diyos, hindi lang po ang buhay namin. Yun lang po.